Hello guys, good morning for today's vlog. Background ang Bulkang Mayon at ngayong araw at ngayong vlog na to ay mag-iikot tayo dito sa Albay kahit mapapansin nyo na basa yung kalsada. May LPA no, low pressure area, pero enjoy natin kahit medyo masama ang panahon. Ikutin natin yung Bulkang Mayon kung saan magandang destination at kaya naming puntahan kasama yung mga katrabaho ko. Yung cellphone ko, yung time na ginawa ko ng video na ito is sira, hindi siya magamit. Ayan. Nag-corrupt yung screen. So, wala tayong matitext, wala tayong mami-message. Sayang, yung mga followers ko dito na pwede kong ma-meet, kaya lang wala tayong cellphone. Ang vlog na ito ay The Day in Bicol. Kita na natin yung Bulkang Mayon. Ang ganda oh. May rainbow pa. Ewan ko lang kung kita sa camera yung rainbow na yan. First destination, Mayon Skyline. Nakita nyo naman ang view. Alright, 360 na view. Apakaganda. Kahit may bagyo, at least binigyan kami ng pagkakataong makita ang Bulkang Mayon. Ayun yung mga katrabaho ko. Ito yung ulap po. Dapat matanggal yan, ganun. Hanginin. Kumusta? First time! First time. Lapit lang, no? Lapit magmotor galing Maynila. Ilang kilometro? 467! From ano yun? Parañaque? Ang ganda ng view. Bundok, tapos sea of clouds, and then sea sa baba. Diba? Sarap dito, no? Lamig. Parang Palace in the Sky din. Dito tayo ngayon sa Quintinan Ranch. Akala ko hills to. Ano ba pagkakaiba ng hills sa ranch? Siyempre, kasama natin ang ilan tayong motor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, mga tropa. Kaway-kawayan din! Hello! Ayun, no? Kaya pa na maganda dito, ang spot dito dahil sa bandang kanan, kita na agad yung dagat. Tapos dito, parang gitna siya ng ano, gitna siya ng Bulkang Mayon. So dito pa lang, ito yung pinaka-arko nila, Quintinan Hills. Diba? Ang ganda oh. Alright! Dito kasi sa Quintinan Hills, ang pwede yung activity na gawin is, ayan, camping site pwede. Napakaganda kasi nga, pagising mo sa umaga, kita mo na agad yung Bulkang Mayon. So napakaganda kasi sa umaga dito dahil wala pang ulap. Kanina, pagising namin doon sa bandang kabila, inikot na kasi namin to eh. Mula doon sa Legazpi, nagtabako kami, inikot namin Mayon Skyline tapos papunta rito. Ito naman, after ng Quintinan Hills, kakain naman tayo dito sa kilalang special na pinangats dito sa Litz Pinangat. Kasama yung grupo. Ayan, syempre ang gamit nating helmet, ang ating Gili helmet. At yung ating motor na ginagamit ay FKM. Ito. So ito na yung aming in-order. Ito yung inulukan na pinangat. Ay, ito yung original. Tapos ito yung inulukan. Ewan ko lang kung anong pagkakaiba. Siyempre nasa Bicol tayo, Bicol Express. At saka sisig. Tikman natin itong ano, pinangat. Lumalaban. Nangangulat na. Nangangaga. Ha? Ang lalamunan. Alin. Yung usili. Itong ano. Nangangulat pa lalamunan. Tikman natin. Bakit kaya? Mapapabilis yung subo mo? After natin kumain ng maanghang, siyempre dumaan tayo dito sa sikat na 7-Eleven. Pinakasikat na 7-Eleven dito sa Pilipinas dahil napakaganda ng view nito. Natakloban lang ng ulap yung ating Bulkang Mayon. Sayang. Welcome to Green Lava. Eto na. Itong tatawag na FKM ADB Venture 150. Diba? Wow! Eto na! May arko! Green Lava! Oops! May arko siya! Oops! Wow! Ang ganda pala dito eh! I love Green Lava. Nandito tayo ngayon sa Green Lava. At nakita nyo naman ang ating FKM ay kayang-kaya yung mga ganong sitwasyon. Yan ang kagandahan ng dual sports ng Beast Tire. Kayang-kaya, pwede sa off-road at pwede sa highway. After ng Green Lava ay nagpalit naman tayo ng kulay. Pumunta tayo ngayon sa I Love Black Lava. Dito, meron siyang option na pagbaba nyo ay meron siyang zipline. So, ang bayad dito ay 50 pesos ang entrance at 300 pesos naman kapag sasakay kayo ng zipline pababa. Dito yung kanyang station. Yung Black Lava na andon, may helipad doon sa ibabaw. At yung labang yun ay yung huling putok ng malakas ng Bulkang Mayon noong year 2006. So, ayan, 2006. Ang kasama nating tour guide ay si Kuya Tatalino. Si Tatalino ay meron ding kanyang channel. Anong pangalan ng channel mo, Kuya? Tatalino TV sa YouTube.
Tatalino TV sa YouTube. Dala-dala ni Kuya yung mga harness at saka kala ko may iba pa tawag dyan eh. Helmet din pala. Yan po yung linabas mo ng 2006 eruption. Noong 2006, Diyan po siya nakarating. dyan siya nakarating. Ito na yung pinakamababang dating ng lava talaga. Yan po ang pangalawang mahabang eruption ni Mayon. Ang una pong mahabang eruption ni Mayon, yung natabunan po yung Kagsawa Ruin. Ah, okay. Yung lumubog po yun. So, ito, kumbaga ito, nasa anong stage na to? Medyo mabababa ang lugar na to, no? Nasa 7 kilometers po. Parang tumbas 50 meters lang from highway na ginagawa Opo. di ba? Yan ang pangalawang. Akala ko, Kuya, ni-renovate nyo na lang yan, kaya yan naging ganyan. Yan talaga yon. Pinalaw yan. Hindi Pinatag nyo na lang sa ibabaw. Yung sa patag po yan, pinagawaan po yan ni Ako Bicol sa Lico Party List na helipad. Sa kanya po Representative yan. ng Ako Bicol na Ako Bicol party sa- list. Kasi siya po ang may sariling helicopter dito sa Bicol. Na Wow. may tinutor ng mga foreigner. Ah, okay. Si business yung pakay nila po dyan. So, naging tourist spot na din talaga. Tourist spot po, ginawa yan na adventure. Black Lava. Dati pumunta ko dito mga 2022, kasama ko ang family ko. Yung anak ko nag-zipline dito pabalik. Yung may pinutok na ng 2006. Ayan po. Akala ko to, ginawa nyo lang na... Ito ginawa ng daan. Op, kita ng tuktok. Nako, magkakaalaman na. Ang edad ay lalabas na po. Ayan na po ang mga katrabaho ko. 30 years in service. Malakas pa po siya. Malakas pa po siya. 30 years in service, oh. Oh, kamusta ang kaso-kasuan? Oh, to, wala pa daw hawak. Oh. Ang tatay nito, katrabaho namin dati. Si Kuya Benny. Oh, ito si Benz ngayon, Cordero. 15 years ka na, no? Sa trabaho. Oh, ito naman. Halos kabats ko to. Palakasan na. Wag kang mahihiya. Nag-champion tayo sa basketball. Tapos pagdating dito, susuko ka. Sakit sa binti. Ay. Pero wala pala ditong binago. Ito na talaga yung pinutok ng bulkan. 2006. Hanggang dito lang. Oo. Yung sunod na, yung number 1 pinakamalakas, ayun na yung nagpalubog ng Kagsawa Shrine na simbahan. Tapos nung pumutok ulit ng 2006, ito na yung pinakamalayong narating. Nakakalimutan namin magdala ng tubig. Buti lang masarap ang hangin dito. Oh, Kuya. Binuga pero wala siyang yung parang ano. Ito na yung Agos, anong tawag nun? pinakamalayo. Ito na. Hindi yung kumukulo. Ito po, pinapanood namin itong gumagalaw. Dahan-dahan. Isang buwan bago siya nakarating dito. Ibig sabihin continuous ano yun? Continue. Putok? Ayun naman Kasi po. noong 2023, Last eruption. di ba? Oo. Last eruption po yun. Pumuputok yun pero lumuluha lang. Kalahating taon, di ba? Tama. Ito, isang buwan. November 2023 ako pumarito. Tama? November 20. namin nakakit ito. Ha? Natapos yung December. Oo, December. Nag-umpisa yun Mayo. Kaya swerte ko na nakita kong pumuputok yung bulkan. Oh, tara. Para po. Dito pahingahan. Robert, kita nagpahinga. Konti na lang to. Ano to kuya? Hawakan lang o ano? Para sa zipline lang? Ito yung base ng zipline papunta ron. So dito pa lang. Ayan. Tanaw nyo na. 360. Yan po yung Ligaspi. Alright, ang sarap ng hangin. Grabe. Oh, nagpa-fly away ng buko. Yan po yung Ligaspi. Ito yung Legazpi, yung city. Ayan, nakita nyo maputi yung mga building, yung city na yan. Tabing dagat. Sa Badadon, Daraga. Dito, Daraga. International Airport. Doon pa tayo sa may helipad. Tara. Wow! Ibig sabihin ng letter H, ay helipad talaga. Sa ibabaw ng building, may makakita kayong ganito na helipad. Talagang babaan to ng helicopter. Kung may susumpa natin ng mas malapit, ayun, yung kulay itim na yun, ito yung 2000 something na. Nakakapagod pero worth it naman. Yung experience na naranasan namin dito, di ba? Ayan, enjoy. So ayan, after na ng black lava at saka green lava, andito naman tayo ngayon sa siyempre sa kilalang simbahan na lumubog dito sa Kagsawa Shrine. Dito pa rin, napakarami ng tao, mapapansin nyo. Umikot tayo, puro tao. Siyempre, may mga picture tayo dyan. Papakita lang natin yung mga first time. So, sino first time? Tuturo ko kayo. Ganon, marunong na kayo? Ipo-point nyo lang ganon? Oo nga yan. Papaliitin nyo? O, di ba? Photographer ako dati. Ang gamit ko pa ng camera, Kodak, ang camera ni Moon. Tapos yung background, siyempre, hindi makawala yung Bulkan Mayo. Kaya lang, mapakadami naman ng ulap. Try kong mag-ikot dito saglit lang. Vlogger po kayo ah. Yes po. Ikutin natin to. So, taga dito ako sa Bicol, pero parang pang ikot-ikot lang talaga ako. Saglit lang. Pero dito, hindi ko pa talaga ito iniikot. Lalo na dito sa mga lugar na to. Hindi natin talaga alam yung mga tunay na pangyayari dito. Pero andito pa rin yung bakas ng simbahan. Ayan, hindi pa rin siya talaga nabubura at hindi na to sinisira.
pinakaiingatan na itong mga lugar na to. Historical place na kasi to dito sa Bicol. Hanggang doon, may mga nagpapapicture doon dahil andito pa rin, kitang-kita pa rin yung Bulkang Mayon. Sayang lang dahil medyo maulap ngayon, may low pressure area kasi. At least kami, masaya kami ng mga katrabaho ko. Nagpakita kanina umaga yung Bulkang Mayon na yan na napakaganda. And then, ito na ang isa sa ating destination sa Daraga Church, sa historical na simbahan yan dito sa Albay, no? At gamit pa rin natin siyempre ang FKM. At ayan, kita nyo naman, kahit saan tayo pumunta, ang background natin ay ang ating Bulkang Mayon pa rin, no? Napakaganda dito, ang sarap magpa-picture. Itong simbahan na to ay napakatandang simbahan na dito. Ang ganda ng place na to, nasa taas na lugar. Tapos dito, ang ganda tingnan ng Bulkang Mayon. Ito na ating last and final destination siguro sa araw na to, sa the day of Albay natin, dahil andito tayo ngayon sa Maestra Señora de Salvacion statue. Ito yung napakalaking statue dito at siyempre rotonda to. Mapapansin nyo, sayang lang dahil hindi tayo binigyan ng pagkakataon na makita ang Bulkang Mayon na background ditong malaking statwa na to. Ito muli si Boss Vic. Ayan ang mga kasamahan ko. Maraming salamat kay Brother Oliver at kay BM Board Member Attorney Melissa sa pag-assist sa amin dito. Maraming salamat. Ayan. Ito si Boss Vic, nagpapalalang ride safe always. God bless.